Ang kaligtasan talaga natin sa Panginoon, no? Purihin ang Panginoon. Dahil ginawa niya na ang kaligtasan natin. Hindi sa ating mabuting gawa. Hindi sa ating kabaitan ang kaligtasan. Pero hindi na hulugan na maging masungit kayo, mayabang, no? Tamad. Bagamat ang kabutihan natin ay walang dahilan para tayo. Ang kabutihan natin ay walang koneksyon sa ating kaligtasan. Pero ang kabutihan nyo, ang kabaitan nyo, yan ang magliligtas sa ibang tao. Alang-alang sa kaligtasan ng ibang tao. Kaya manatili kayong mabait, mabuti. Ang kaligtasan natin ay nakikita sa Kristo. Siya'y namatay, muling nabuhay. Yan ang kaligtasan natin. Kaya yung iba ay kumpiyansa na, nililimot na nila ang maging halimbawa, ang mabuti, pero alang-alang sa kaligtasan ng iba. Patuloy kayong maging mabuti sa iba. Kaya ang ating kabutihan ay para sa kaligtasan ng iba. Na sila man ay matutong mag-sink in sa puso nila ng gospel. Gospel, good news. What is the good news? He died on the cross for our sin and He rose up for our eternal life. That is the good news. That is the gospel. Pero hindi natatapos doon. Dapat mag-sink in yun sa bawat isa. Kasi ako naniniwala pa rin sa Romans 10. May nagsabing pastor, pwede naman daw na hindi nila patanggap. Basta nakapaghimala, basta nakita nila kabutihan ng Diyos, hindi yun eh. Kasi minsan nami-misplace nila ang Panginoon eh. Kaya may mga pastor na nagfo-focus sa himala, nagfo-focus sa mga healing, sa mga supernatural. They are only to attract people. But that is not the end. The end of God, the aim of God, yung mag-sink in yung gospel. And what is the gospel? Let them know that Jesus Christ died for their sin and rose up for their eternity. Kahit na sila pinagaling, pero hindi nag-sink in, ayon sa, basahin natin yung basahin muna natin yung pero hindi nyo nababasahin. I want to say na let us be careful. Alang-alang sa iba, sa kaligtasan ng iba. Let them sink in their heart na good news. Christ died for their sin and rose up for their eternity. Kasi kapag yan hindi nag-sink in, there's a danger na hindi nila maunawaan ang kaligtasan. Nagtampo sila, lumayo sa Panginoon. Yung naging dahilan ng kanilang pagbagsak, ng kanilang paglayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, gigil na gigil sa kanila. Mabuti pa silang lagyan ng meal, yung bang yung gilingan, at itapon sa dagat. Naiinis ang Panginoon. Kasi alang-alang sa mga batang ito, sisirain mo ang kanilang kaligtasan, ang kanilang pananampalataya. And that is the reason why tunay ang kabutihan natin, ang kabaitan natin, ay hindi nakakaligtas sa buhay natin. Pero alang-alang sa iba, let them sink in the salvation. Kasi sabi sa Romans 10, basahin nga natin, Romans 10 and 9, remember this. Remember this, ito talaga yung aim ng Panginoon, hindi yung himala, hindi yung blessing, hindi yung dami ng tao, hindi yung husay mo magsalita. Let them sink in the gospel. Kaya iba nagpo-focus sa supernatural, sa mga maraming mga pabulagas. They are only to attract people. But at the end, they should sink in the gospel. Sabi rito, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hindi makita mo lang may himala. Gumaling ka, kala mo, ligtas ka na, hindi pa. Masingin nila. Kaya nga si Jesucristo,
nagbibigay ng mga himala, hindi sa mga disciple niya, hindi doon sa mga tagasunod niya, naghihimala siya sa crowd to attract people. Pero yung end nun, once they attracted, let them sink in this, the good news, that Jesus Christ died for their sin and rose up for their eternity. Kaya may confession, kaya may believing. Hindi yung namanghalang, wow, ang galing ng pastor, wow, ang dami natin, wow, may blessing. Hindi yan ang end ng Diyos. It's only to attract. At kayo naman na ginamit ng Panginoon, at kayo naman mga leaders, mga pastor, ngayong nakita nila ang kabutihan ng Panginoon, at nagsisimula pa lang bumababa ang kaligtasan sa kanilang buhay, ingatan niyo yun. Dahil kapag sila na-discourage dahil sa inyo, kapag sila'y nawala ng pananampalataya dahil sa inyo, mabuti pang ilagay sa leeg nyo ang kilingan ng bato at itapon kayo sa dagat. Ganon siya kagigil na gigil. Sige, basahin natin yung 10. Verse 10. Sa verse 10. Sige. Tuloy natin sa verse 10. Basahin ko. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Ngayon naharangin nyo. Ngayon i-discourage nyo. Ngayon pati kakaga kayo magiging katitisuran. That is the danger. Tunay nga ang kabutihan natin ay hindi nakaliligtas. Pero alang-alang sa iba, maligtas sila. The gospel, the good news is Jesus Christ died for our sin and rose up for our eternity. Nawa sa bawat isang nakikinig, sa bawat isa na sinishare nyo, alagaan nyo and let it sink in their heart. Because I still believe in Romans 10, 9, and 10. Hindi ito pagandahan. Hindi ito spectacular. Ang pagiging Christian hindi spectacular. It is in the heart. It must sink in your heart. So, si Paul, basahin natin 1 Corinthians 15, 1 to 11. This time, babasahin natin, ha? Let us read the gospel. Let us read. Ito yung sabi, ito yung gospel eh. Ito yung good news. Very simple lang. Na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay para sa ating buhay na walang hanggan. Babasahin ko yung verse 1, kayo sa verse 2 hanggang matapos natin, ha? Okay. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Ikaw, kayo. You see, pwedeng mawala. Maaring talagang mababaw lang yung pagtingin niya kasi gusto po ang spectacular na bagay eh. Those miracles, those healing, those mga ginagawa nating magandang bagay dito sa church is only to attract. But the end is let them sink in the gospel na huwag mawala. At tayo mga leaders, huwag tayo maging dahilan para mawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ma-discourage. Remember, Jesus Christ said, mabuti pang ilagay sa inyong leeg ang gilingan ng bato at itapon kayo sa dagat. Hindi sinabi doon na hindi kayo ligtas, pero yung description niya, ibig sabihin inis na inis siya. So, it's up to him ililigtas kayo o hindi. Kaya huwag kayong manghawakan lamang na kayo ginagamit ng Diyos, na kayo nanampalataya. Kaya nga, ang kabutihan natin, ang pagiging example natin, hindi sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng iba.
alang-alang sa kaligtasan ng iba. Okay, ako sa verse 3. For what I received, I pass on to you. As of first importance, that Christ died for your sin according to the scriptures. Kayo sa 4. He died for our sin. And then kayo, 5. And that he appeared to Peter, and then to 12. Kayo, sa 6. And 7. Then he appeared to James, then to all the apostles. 8. Nine. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Okay, 10. And 11. Whether then it was I or they, this is what we preach and this is what you believe. Yun yung gospel. Very simple lang. Kaya I see to it, hanggat maaari, mga estudyante ko, pinatatanggap ko kasi I believe in Romans 10, 9, and 10. Hindi puro performance lang. Hindi yung basta't napakita mo na makapangyarihan ng Diyos. Hindi. Let them sink in. Masink in nila. The gospel is Christ died for their sin and rose up for their eternity. Nasabi dun sa Romans, kailangan itong ipahayag talaga. I-confess. Sa mga estudyante ko, simple lang. Ito lang, naging panalangin. Kasi lalo na ganun din sa kasal. Sayang kasi, kahit na hindi nila naintindihan, but there will be a time, marirealize nila yon. Kasi ako na-experience ko yun eh. Pinatanggap na ako March, pero nag-sink in sa puso ko, October. Pero attend ako ng Bible study, hindi talaga, yung ba nga hindi ko naunawaan late nung una eh. Pero pinatanggap na ako na si Jesus namatay para sa akin, muling na buhay, tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. And then, yun, ilang ulit kong ginawa yun, pagtanggap. Pero noong October, doon ko lang naunawaan na ako'y ligtas talaga, na ang Diyos ay naawa sa akin. Kaya ako lumuhod. Kaya nag-confess talaga ako. And that was the beginning na talagang naglingkod na ako sa Diyos. Paano yung hindi pa nagsisingkin? Paano yung humanga lang dahil ang ganda ng kantahan dito? Paano yung gumaling? At dahil sa inyo, na-discourage na hindi na umattend, hindi pa bumababa sa puso nila, pananagutan nyo ang kanilang kaligtasan. Kaya nga, hindi nakakaligtas ang kabaitan natin. Yes! Hindi nakakaligtas ang ating mga mabubuting gawa. Yes! Pero ito'y nakakaligtas sa ibang tao. Para mag-sink in yung mga narinig nila sa salita ng Diyos. Na-experience ko kasi yun eh. Paano nung before October, meron akong kinainis. Hindi na ako attend. Hindi na naman talaga magsisink in sa akin yun. Hindi ko na talaga maunawaan. And that is the very gospel na dapat maunawaan ng bawat isa. Na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan at muling nabuhay para sa kanilang buhay na walang hanggan. Huwag kayo mahiya na magpatanggap. Huwag kayo mahiya. Simple lang naman eh. Napakaiksi lang. No? Pasalamatan ng Panginoon na si Jesus namatay sa krus para sa iyong kasalanan, first sentence. At muling nabuhay para sa iyong buhay na walang hanggan, second sentence. Tinatanggap mo si Jesus
bilang Panginoon tagapagligtas ng kaluluwa. Third sentence. Fourth sentence, patawarin mo rin ang lahat na mga nagkasala sa iyo. And fifth sentence, turuan kayong mabuhay ayon sa kanyang kalooban. 5 sentences lang yan. And then, alagaan nyo sila. Hindi alaga lagi mo sisilip-silipin. No. Ang ibig sabihin ng pag-aalaga nun, patuloy kayong magpakita ng kagandahan loob sa kanila. Para mag-sink in later on ang gospel, ang kaligtasan, ang good news. That's the good news. So the background of this, kasi hindi nila maunawaan na ang tao muling mabubuhay. Kaya in-explain niya to. At marami explanation to. No, in-explain niya yung paano mabubuhay. Ang katawan naman talaga, iba-iba naman yan eh. May pakatawang panlangit, may pakatawang panlupa. Yung mamamatay, yung panlupa kasi kapalitan ng katawang panlangit. Yung katawang panlangit kasi cursed na yan. Cursed na to. Saan niya siya gusto mabubulok yan? Kasi nadeklara ng Panginoon yan eh, dahil sa curse. From dust, you return to dust. Na-declare niya na yan. At ang hope is there will be another physical body which is heavenly. Yun ang ating hope. So our salvation is already planned. Actually, yung kaligtasan natin before the creation of the earth, like yung sinasabi doon, before the creation of everything, tinawag na kayo. Predestined na kayo. Kaya may mga iglesia na naniniwala sa predestination. Yung ba kahit anong gawin mo, ligtas ka? Hindi. Niligtas ka ng Diyos kasi nakita niya na beforehand. Yun yung foreknowledge ng Diyos. Alam niya na natatanggap ka at hindi tatanggap. Yun ang predestination. Kaya beforehand, bago pa man magkasala si Eva at si Adan, alam niya na magkakasala sila, pero hinanda niya na si Jesus. At ito'y diniklara sa mga propeta. Kaya yung binasa natin, sinasabi ron, ayon sa nasusulat. Nasulat na ang mangyayari kay Jesus at ang kaligtasan natin. So, our salvation is already planned by God. Why? Alam niya na rin pala. Yes, He has a purpose. Number 1, to assure us of His goodness and love. Kasi ang tao pa iba-iba puso. Ang tao, depende sa circumstansya, mabait. Depende sa circumstansya, masungit. Depende sa pagkakataon, mapagbigay. Depende sa pagkakataon, nangaagaw. Depende sa pagkakataon, ikaw ay wala, ikaw ay meron. Kaya tayo ay dumidepende sa sitwasyon. Kaya minsan, nag-question ang kabutihan ng Diyos, minsan wala, minsan meron, minsan malungkot, minsan masaya. Pero there is one constant ang gusto niyang i-prove, that He is good. Mabuti siya. At siya ay puno ng pag-ibig. Kung anumang guarantee na ang Diyos ay mabuti, tignan niyo ang ginawa ni Jesus. Siya lagi ang guarantee. Na kung kayo ba'y napipil nyo parang wala ang pag-ibig ng Diyos, always go back to Jesus Christ. He is the guarantee na mahal kayo ng Panginoon. Kaya ito'y pinlano niya na para ipakita to assure us of His goodness and His love. Kaya maaaring kayo nagkukulang, nalulungkot, o kayo ay nasa bingit ng gusto niyo nang kutilin ang buhay niyo, o di kaya gusto niyo nang magpatiwakal dahil parang hopeless kayo, go back to Jesus Christ. He is the reason that God is good. God is love. Na hindi nagbabago siya. Yun ang garantiya ng Diyos na siya ay umiibig pa rin sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon talaga, let the gospel sink in your heart. Itanim niyo yan sa puso niyo. At tulungan niyo rin sa ibang tao na matanim sa kanilang puso ito. Kasi kung kayo dahilan para mawala iyon, ulitin ko. Basahin nga natin.
Doon sa Matthew 18:6. Yun ang gusto ng Panginoon, mag-sink in sa inyo eh. Ngayon, pipigilan nyo. Lumalalim na nga, tapos bubunutin nyo pa. Ang sabi ng Panginoon, but if anyone, kahit kay pastor, kahit kay leader, kahit kay song leader, mas grabe pa nga ang magiging responsibilidad nyo at magiging retribution against sa inyo if you do this. Kasi lahat ng mga leaders sila ang tinitignan. Kayo ang tinitignan. Tayo ang tinitignan. Kaya napakahirap maging leader, maging pastor. Doble ang ating magiging retribution. Sabi ni Jesus, but if anyone causes one of these little ones, are you little ones? Yung bago pa lang nag-grow sa Panginoon, bago pa lang nagsisink in sa puso nila, sa kaluluwa nila, ang good news, who believe in me to sin, nagkasala, lumayo, nasira ang pananampalataya, na-discourage, it would be better for him. You see the description? It would be better for him to have large millstone hung around his neck to be drowned in depth of the sea. Pakain na lang sa talaba. Kakainis. Sinasayang niya ang aking kamatayan sa krus. Sinasayang niya ang aking ginawa, pinerform dito sa lupa. Sisirain niya lang. Kaya mabuti pang itakod sa dagat. Galit si Jesus. Kasi yun ang purpose niya. Kaya pinlano niya yan before Adam and Eve sin. Para maunawaan nyo na ang Diyos ay constant in His love and in His goodness. Ngayon, dahil sa inyo, masisira ang pananampalataya ng asawa nyo, ng kapatid nyo, ng kaibigan nyo, ng ka-churchmate natin. Wow. Alang-alang sa kanilang kaligtasan, maligtas din sila. To assure us of His goodness. Ina-assure niya na mabuti ang Diyos, gayon sisirain niyo. To assure na siya ay pag-ibig, ngayon sisirain niyo. Ito ba ang pag-ibig? Nagbibigay ng sakit. Siya pa naman yung nag-share sa akin. Siya yung nagbigay ng kabiguan sa akin. To reach us out and lead us to truth. Kasi ngayon maraming turo. Hindi lang sa maraming religion, maraming Kristiyano. Hindi lang maraming born again, marami ngayon ang mali ang focus nila. Di ba nilang hindi patanggapin basta meron tayong performance, may miracle. Mali yun. May nagsabi ng ganun. Ano lang yun? Means lang. Ano lang yun? Means. Pero yung end, yun talagang mag-sink in sa puso ng bawat makakita ng himala na sila ay niligtas ng Diyos. Puro performance. Puro plano. Pero sa buhay, nakakasakit. Nakaka-stumble. Yun ang good term, nakaka-stumble. Huwag kayo maging stumbling block sa bawat isa. Huwag niyong paghawakan ng kabutihan na hindi nakakaligtas. No, nakakaligtas yan sa iba. Although hindi sa inyo, sa iba. Kaya napakasakit na kayo'y maging dahilan. Kasi ang gusto niya, kaya siya nagpakasakripisyo para mag-sink in sa bawat isa na ang Diyos ay constant sa kanyang pag-ibig at constant sa kanyang pagmamahal. Sa kanyang kabutihan. To reach us out and lead us to truth. Yun nga, maraming Kristiyano, pero iba-iba na ngayon ang turo. Na-divert. Kasi nga, they call themselves progressive Christian. Progressive church daw. To stay here, ang gusto nila to stay here, kaya inaalis na nila ang pagbabalik ng Panginoon, wala nang rapture. Our world is not here. He died for our eternity. Not for eternity in this world.
Kasi curse na rin daigdig eh. Curse na rin ang society. He will change it, a new life, a new heaven and earth. Minamali talaga nila katuruan. Gusto nila performance. Spectacular. Pero pagdating sa buhay, nakaka-stumble. Sila nag-aaway-away. Sinisira natin ang kalooban ng Diyos. Know the truth, and the truth shall set you free. Huwag kayo masyadong humanga sa mga spectacular na bagay. Because talaga ang natin mission dito, maligtas ka at maligtas ang iyong pamilya. Unang iyong pamilya, mahal mo sa buhay. At yung mga kung saan ka pa dadalhin. Dahil kung hindi maligtas ang iyong pamilya, sabi ng Panginoon, para rin kayong pag-ano. Maging halimbawa tayo sa lahat ng bagay. And to teach us to follow Him and obey Him. Ngayon, ang gusto nila, tinuturo, may katuruan ganito, kumilos ka at ang Diyos ay susunod. Wala sa Bible nun. Kasi gusto nga nila mga palabas. Hindi tayo Church is not a performance. Hindi to performance. The church is to deepen our relationship with Him. Palaliman tayo ng relasyon. Palaliman to. At gusto kong maging malalim din kayo sa Panginoon. Maaaring iba yung aking lalim ng relasyon sa Panginoon. Iba-iba tayo. Pero ang maganda nito, hindi to performance, palaliman tayo ng relasyon. Kaya walang husgahan. Depende sa inyong pakipag-usap sa Panginoon. Hindi pantay-pantay ang ating pananampalataya. Ang totoo, hindi pantay-pantay ang pananampalataya natin. Ang church ay nagpapalalim, personal, ng relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang gusto niya yung personal mo siyang maunawaan, personal mo siyang makilala, personal mo siyang sundin, at personal mo siyang masunod ang kanyang kalooban. Iba-iba ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. Kaya huwag kayong gaya-gaya. Yung kasi ngayon, ang mga turo, yung result, alam nyo ba? Totoo na si Peter, nabasa ko to eh. Okay, tama to ah. Si Peter, nag-preach 3,000 souls ang kanyang nadala. Pero nung si Stephen ang nag-preach, buhay niya ang naging resulta, namatay siya. Pero di natapos doon, si Peter, kinausap din niya, kahit siya, nung kinausap ni Jesus Christ. Alam mo ba, dati ikaw ay gusto, kung saan ka mo gusto pupunta ka, kung anong bibihisin mo, yung gusto mong ibibihis mo. Pero ngayon, iba magbibihis sa'yo at pupunta ka sa mga lugar na hindi mo gusto. Ibig sabihin, sabi dun sa John, kung paano mamatay si Peter. Kung sinabi ni Jesus kung paano siya mamatay para magbigay ng luwalhati sa Diyos. Magbibigay ng luwalhati, kamatayan. Bakit talaga hindi pag-preach na 3,000? Lagi. Kasi ang kalwalhatian talagang hanapin natin, hindi yung kalwalhatian natin. Ngayon ang hinahanap, kalwalhatian ng pastor, kalwalhatian ng leaders, kalwalhatian ng bawat isa. Hindi kalwalhatian natin ang hinahanap natin, kalwalhatian pa rin ng Panginoon. Kaya may mga preaching ngayon na tama, pero lumilihis. Yun yung tinatawag na apostasy. Huwag tayong tumigil sa paghahanap sa Kanya at alamin ang katotohanan at ang kalooban niya sa buhay natin. Huwag tayong tumingin sa panlabas na resulta na ginagawa natin. Alam niyo, nakakalwalhati sa Kanya, kahit maliit na bagay, kahit hindi pansin, kahit akala niyo walang resulta, yung sumunod ka sa kalooban niya. Sumunod ka lang. Huwag natin gayahin na kailangan niyo mag-preach sa libo-libo.
Huwag niyong gayahin na marami kang tagasunod, followers. Huwag niyong gayahin na dahil ikaw ay Kristiyano, mayaman ka. Hindi. Meron siyang paraan. Si Peter, sinabihan na siya kung paano lalahatiin siya. Hindi dahil siya makakadala ng 3,000. Alam niyo, sinabi niya kung paano siya mamatay. Yun ang kalwalhatian na bibigay sa kanya. Kaya nga, this church is not performance. This church is individual relationship with God. Palaliman na lang tayo ng relasyon. Pero magtulungan tayo ng magpalalim ng relasyon sa iba. Kasi kung kayo nagiging stumbling block sa iba, talo kayo. Alang-alang sa inyong asawa, alang-alang sa inyong mga churchmate, gawin natin ang nararapat at kalooban ng Panginoon. Alang-alang sa inyong mga anak, alang-alang sa mga na-sharean nyo, alang-alang sa mga in-invite nyo, tulungan nyo silang mag-sink in ang salita ng Diyos, ang gospel. That Christ died for their sin and rose up for their eternity. So, remember the gospel. Tulad ni Pablo, inulit niya. No? Kayo maniligtas kung mananatili kayo. Ibig sabihin, may mga hindi nananatili. At merong hindi mananatili dahil sa inyo, dahil sa iba. Yun ang nakakatakot. Sige po, tayo lang magsitayo. Sige po, tayo lang. Remember the gospel. He died for our sin. He has risen for our eternal life. Ganyan kasimple ang gospel. At nawa mapag-aralan nyo yung 5 sentences na sinasabi ko. Na hindi yung performance. Bagamat tayo ang pagpapagaling, nakapagbibigay, nakapagkikita ng vision, nag-speak in tongue, huwag tayong fumocus sa performance. Fumocus tayo kung paano lalalim ang ating kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Panginoon, salamat. Salamat sa mga narito. They will be your army. Kayo ang tumawag sa kanila. Niligtas niyo sila at tulungan niyo rin po silang makapagligtas ng iba. Tulungan sila, Panginoon, ng kanilang mga kapatiran, ng kanilang pamilya, ng kanilang mahal sa buhay, ay mag-sink in ang good news. The good news is that you died for their sin and rose up for their eternal life. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami nagkukulang. Patawarin niyo kami kung kami nagkakamali. Patawarin niyo kami, Lord God, kung hindi namin natutupad kung anong gusto niyo sa buhay namin. Lord God, huwag kaming tumingin sa result. Titingin kami, Lord God, sa inyo. Tulungan niyo ang bawat isa na lumalim sa kanilang relasyon sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.